for this young lady, the first ever player from the Philippines since the beginning of the Open era in 1968 to play at the championships, and what a debut. And it really was. Just 20 years of age. Alexandra Ayala, remember her name. I think we were. It's easy to say, isn't it? It is. She's a fantastic young talent. Maraming salamat mga kababayan. Alam ko, inabangan nyo talaga yung laro ko ngayon at sayang hindi ko nakuha. Pero tuloy ang laban at sana tuloy-tuloy yung suporta ninyo sa akin. Maraming salamat po. Sa mundo ng tennis, kung saan ang mga pangalan tulad nina Serena Williams, Roger Federer at Rafael Nadal ang laging nababanggit, may isang batang Pinay na tahimik ngunit matapang na kinakatawan ng Pilipinas sa international stage. Siya si Alexandra Alex Ayala, isang rising star sa larangan ng tennis, at unti-unti na niyang binabago ang kasaysayan ng Philippine sports. My parents who are watching now, Mom, Dad, oh my God! Ay, mabuhay mga kababayan! Maraming salamat! Oh my God! Ipinanganak noong May 23, 2005, si Alex Ayala ay lumaki sa isang pamilyang may dugong atleta. Ang kanyang ina, si Riza Maniego Ayala, ay isang dating national swimmer at SC Games medalist. Mula sa murang edad, na-expose na si Alex sa sports, pero hindi sa swimming, kundi sa tennis. Sa edad na 7 taon, nagsimula na siyang humawak ng raketa. Sa kabila ng kabataan, ipinakita agad ni Alex ang kakaibang determinasyon at disiplina. Ang kanyang tiyuhin, si Noli Ayala, ay dating PBA commissioner, kaya hindi nakatakatakang ang sports ay parang dugo na rin sa kanyang mga ugat. Totally amazing. I never thought that I would hit with Rafa Nadal, one of my idols. 4 na taon pa lang si Alex na mamulat sa mundo ng tennis. Hindi na nga mabilang ang kanyang mga nahahakot na naglalakihang trophies. Taong 2013, nanguna siya sa 8-year-olds and under division ng Little Mo International Grand Slam Tournament sa Amerika. Isang malaking-laking turning point sa career ni Alex ay ang kanyang pagpasok sa Rafael Nadal Academy sa Spain noong 2018. Isa ito sa mga pinaka-prestiyosong tennis academies sa buong mundo. Doon niya lalo pang nahasa ang kanyang laro, kasabay ng mga elite players sa buong mundo. Sa murang edad, nakapasok siya sa top ranks ng junior circuit. Taong 2020, sa edad na 14, nanalo si Alex ng Australian Open Juniors doubles title, kasama ang Indonesian partner niyang si Priska Nugroho. Isang makasaysayang tagumpay para sa isang batang Pilipina. Career high, the highest anyone has ever been from the Philippines, and now the biggest win anyone has ever had from the Philippines. This is going to be such a massive deal back home. Hindi lang ito ang kanyang tagumpay. Noong 2021, muling gumawa ng kasaysayan si Alex nang masungkit niya ang Roland Garros French Open Juniors doubles title, this time with Russian partner Oksana Selekmeteva. Ngunit higit sa lahat, noong 2022, si Alex ay naging unang Pilipino na nanalo ng singles title sa Grand Slam Juniors event, matapos niyang magkampeon sa US Open Junior Singles. Dito niya pinatunayan na kaya niyang magtagumpay hindi lang sa doubles, kundi maging sa singles competition, isang hakbang palapit sa pagiging top-level pro. Ang set skills ngayon, makikita ang isang tunay na future, hindi lamang ng Philippine tennis, kundi pati na rin ng world tennis. Tapos ang tagumpay sa juniors, unti-unting lumipat si Alex sa pro circuit. Dito, mas mahigpit ang labanan, mga world-ranked players. Mas mabilis ang laro, mas intense ang pressure, pero hindi siya umatras. Sa mga ITF Women's Tournaments, si Alex ay nag-uwi na ng ilang titles. Isa sa mga pinatampok ay ang kanyang pagkapanalo sa 2022 WNE5 Chiang Rai Tournament sa Thailand at iba pang mga events sa Europe. Habang dahan-dahan siyang umaakyat sa Women's Tennis Association WTA rankings, dala-dala niya ang bandila ng Pilipinas. Siya na ang isa sa mga pinakabatang ranked pro players sa mundo mula sa Southeast Asia. I would like to start with giving the credit to Alex. I mean, what the hell she played in the first set. Yeah, I mean, she was smashing the ball and she was cleaning the lines and all that. So, wow, it's a next generation coming. That she's gonna come up and she's gonna be really good in a couple of years. So, first of all, big credit to her. Bukod sa kanyang husay sa court, si Alex Ayala ay inspirasyon na rin sa maraming kabataan. Ginamit niya ang kanyang platform upang ipakita na kahit galing ka sa isang maliit na bansa pagdating sa tennis, walang imposible kung may sipag, tiyaga at suporta. Kasalukuyan siyang patuloy na nagsasanay, lumalaban sa Pro Tour at So close.
Ella ay hindi lang future ng Philippine tennis. Siya ang simbolo ng pag-asa, ng laban at ng posibilidad. Sa bawat rally, bawat serve at bawat panalo, isinusulat niya ang kasaysayan. Isa siyang batang may pangarap na unti-unti nang nagiging realidad. Filipinas faced challenges such as limited resources, but they demonstrate remarkable resilience and perseverance. Overcoming obstacles like financial constraints or lack of support, they push through difficulties to excel in their chosen sport. The Philippines places a high value on sports, and many athletes, including women, are motivated by a strong desire to bring pride to their country. Hi, I'm Bianca Bustamante. Mula W Series noong 2022 ay malaking improvement nga ang taong 2023 para kay Bianca. 4 na podium, 1 pole position at 2 panalo ang kartada nito sa nakaraang 2023 F1 Academy season. This is the line to take her second win in F1 Academy. The Prema team celebrate with smiles all round. A second win of the season for Bianca Bustamante, who is happy, emotional about one. The Philippines will go crazy for that. Kaya naman, muli nating narinig ang pambansang awit sa racing world. Hindi ito birong achievement, mga ka-proud. Kaya naman, sabay-sabay nating palakpakan at isigaw na proud kami sa'yo, Bianca. At hindi lamang iyan ang highlight ng 2023 season ni Bianca Bustamante. Dahil siya lang naman ang first female driver signed to the McLaren Driver Development Program. Makakasama lang naman niya sa F1 family ng McLaren sila Lando Norris at Oscar Piastri. Malit na bagay, di ba ka-proud? Subaybayan din natin at suportahan ang iba pa nating mga kababayan na lumalaban para sa kanilang pangarap na F1 seat kagaya ni Zach David. Mabuhay kayong lahat at nandito lang kami susuporta sa inyong mga pangarap. Gaya nga ng sinasabi ni Bianca, mga ka-proud, sa buhay dapat ay face naturally, just do what you know how to do, it's enough. And never back down, never what? Never give up! Never back down, never what? Never give up! This cultural support can be a powerful driving force for athletes. The combination of these factors makes Filipina athletes strong, competitive, and capable of excelling on both the national and international stages. The Philippines made history at their first Women's World Cup with their first goal and first win. Serena Bolden scored the historic winner in the 24th minute. But, you know, it wasn't just me. It was the entire team who put their work in tonight to help me achieve this. So it was all of us. Kung history lang naman ang pag-uusapan, hindi magpapahuli ang Malditas o Philippine Women's National Football Team. History na ang mapabilang ang ating pambansang koponan sa mga bansang lumalaban sa Women's World Cup. Pero ang makagol, Egic right now, high ball to Serena Bolden! And Bolden gets the first goal for the Philippines in the FIFA Women's World Cup! At manalo, kontra sa home team ay talaga namang nakaukit na sa kasaysayan. During their first win, after holding up under pressure to shock co-host New Zealand 1-0 in Wellington. Sapagkat ito lang naman ang #1 sport sa buong mundo. It's surreal. It's a dream come true. It's like telling the Philippines that you can do it. You can do it, Philippines. You can play football. You belong to the world.